Hello mga kumarites, ayan at dumating na nga po itong aking parcel na inaantay. Dahan-dahan nga lang po yung pagbukas ko dahil baka magupit ko nga po iyon. Di bali na ngang mabagal basta hindi nga po masira. 199 nga po ang bili ko nito kumarites. Sobrang nakaka-inlove nga po yung ganda niya. Pero 200 plus nga po ito, ginamitan ko nga lang po ng voucher. Simula nga po nung ginamit namin yung tiles na mayroon nga pong shape na triangle, ayun na nga po yung madalas kong ino-order. Mapapansin nyo nga kumarites yung amin nga pong sofa cover ay ganito nga rin po iyo. Ayan at ipapakita ko nga po muna sa inyo kung ano nga po yung itsura. Kaya inakyat na nga po ni Jowa yung binil na gagamitin niya dito. Tatanggalin nga lang po muna namin yung higaan dyan para nga po maumpisahan na. Hindi naman lahat kailangan dikitan ito ng binil kumarites. Kaunti nga lang po yung didikitan namin. Yung wala nga lang pong linoleum. Dahil yung alikabok nga po ay pumupunta pa rin sa higaan namin. So ayan, wawalisan at lilinisan nga lang po muna ni Jowa bago siya mag-umpisa. Maliit lang naman ang part ang lalagyan ko para nga po mas maganda naman tingnan. Sabi na nga rin namin ito inumpisahan kumarites. Dahil alam nyo naman meron nga po siyang paso. Pinalisan nga lang po ng maayos para matanggal yung alikabok. At sabi ko nga palitan ng linoleum nga po yung kulay orange dyan. Dahil baka nga po bumukol iyon pag yun nga po ay hindi tanggalin. Pagkatapos niya nga pong walisan ay inilagay niya na nga po yung kapirasong linoleum. Ayan at mag-uumpisa na nga po siyang mag-DIY kumarites kaya bumaba na nga po ako. Dahil ako nga po ay magluluto na muna. At wala naman nga po ako maitutulong sa kanya dito kumarites. Alam ko naman na kayang-kaya niya na nga po iyan. Bakit nga ba kami mahilig mag-DIY? Medyo marami na nga rin po ako nababasang comment na yung binili nga po namin ng wallpaper bricks ay dapat binili na lang namin ng materyales. Pati nga rin po sa YT, ayun nga rin po yung iba kong nababasang comment. Maganda naman talaga kung finish na nga po yung gagawin dito. Pero syempre kailangan muna namin isipin kung kaya ba ng budget. Dahil ang materyales nga po sa bahay ay mahal. Magkano lang ba ang bili namin sa wallpaper bricks kumarites? Ito nga po ay 588 lang. Natakpan na nga po lahat ng pader dito sa aming kwarto. Eh kung bibili nga po kami ng buhangin ay aabot nga po iyon ng 1,000 mahigit. Kalahating load nga lang po iyon. Tapos yung semento naman nga po ay magkaano na rin. Pero hindi naman kasya dito ang isang sako lang na semento. Eh kung iisipin mo ngayon kumarites ay pwede na nga rin po naming puhunan iyon. Para nga po sa aming tindahan. Dahil ako nga kumarites bago nga po gumastos ay pinag-iisipan ko na muna kung kaya nga po ng budget namin. Kung idadaan mo nga sa DIY ay kayang-kaya mo rin naman pagandahin yung bahay mo sa murang halaga. Simple lang naman yung gusto ko sa bahay kumarites ay yung maganda nga lang po tingnan at maaliwala. Yung malinis kahit papaano. Pero kung ako lang naman talaga masusunod kumarites, gusto ko rin nga talaga yung mga sinasabi nila. Pero kailangan nga rin talaga natin minsan maging kuripot para naman hindi tayo mabaon sa utang dahil lang sa kagustuhan natin gumanda ang bahay natin. Abay syempre kung hindi pa naman sapat yung pera natin ay pag-ipunan na muna. Kaya idaan nga po natin sa DIY. Dahil itong binil nga po na ginagamit namin ay tira lang ito doon sa hagdanan namin. 6 piraso nga po ito at tingnan nyo naman at mayroon pa nga pong nagagamit. Pero 8 piraso nga lang yung gagamitin namin kumarites dahil hanggang dyan lang naman yung wala nga pong linoleum. Sabi nga po ni Jowa ay wag nga po magpaubos para pag nasira ay mayroon pang ipapalit. Sa panahon talaga ngayon ay kailangan maging practical. Hindi na talaga pwede ngayon ang buhos biyaya. Kailangan isipin natin ang future natin paano kung mayroon tayong kailangan pagkagastusan. Saan tayo kukuha kung wala nga po tayong budget dahil naubos na sa pagpapaganda ng bahay. Hindi naman natin kailangan madaliin ang mga bagay-bagay. Abay nung nagpapagawa nga po kami ng bahay kumarites ay umabot nga po ng 5 taon bago nangyari yung baba namin. E paano ba naman sa loob ng 1 taon minsan ay isang poste lang na itatayo namin. Medyo maluwag ay nakakadalawang poste nga kami noon. Hanggang sa nakompleto na nga po namin yung poste ng bahay namin tsaka naman sinira ni Jowa yung bahay namin. Dito pa nga rin po kami nakatira at nagtabing-tabing nga lang po kami noon ng kumot. Nung nakompleto nga po ni Jowa yung poste, ang next niya nga pong ginawa ay nagporma nga po siya ng pang-slab. Sobrang baba nga po ng bahay namin, ang ginawa nga ni Jowa ay sa taas ng bubong namin ay doon na yung slab. At yung pinakatapakan talaga namin kumarites ayun na talaga yung bubong namin. Kaya naman kung papasok ka ng bahay ay mauuntog ka talaga sa bubong. Kung nasira na nga po ni Jowa at nayari na nga po yung aming slab ay nagumpisa na nga po kami magtambak. Meron nga rin pong mga tumulong sa amin nung habang kami ay nagtatambak ng bahay namin. Kaya naman thankful din talaga ako sa kanila. Mga ilang araw din ngang natulog yung anak ko doon sa lola nila. Dahil syempre hindi nga namin pwedeng iiwan yung bahay dahil meron nga kaming mga gamit dito. Hindi ko pa nga rin kasi alam dati na meron nga pong pagre-reels. May mga picture at video naman kaming nakuhaan pero yari na nga po yung bahay no. Kaya kung pangarap nyo rin talaga na pagandahin yung bahay nyo, okay lang naman yun paunti-unti. Hayaan na lang talaga natin yung mga bumubulong sa paligid na nagsasabi na wala tayong pera at wala tayong kakayahang itayo yung bahay natin. Dahil ilang beses ko rin talaga iyon narinig. Tapos na nga po ni Jowa ilagay yung binil kaya ayan nilipat ko na nga po yung higaan namin. Papalit na nga po ako ng bedsheet kumarites gamit nga po yung nulukot bedsheet. Sobrang ganda talaga nito kumarites kahit yung tela pa lang niya at hindi ko pa siya nailalagay. Yung bedsheet nga po itong pinabili sa akin ng followers. Dahil yung isa nga po ay para doon sa higaan
ng mga anak ko. Pero dahil hindi na nga po namin kaya ng oras, kaya sabi ko bukas na nga lang. Dahil yung higaan nga po nila ay didikitan nga rin namin na iyon ng wallpaper bricks. Tingnan nyo naman, ang ganda talaga, kaya tingnan nyo at magtatalon nga po ako kung nulukot bedsheet ba talaga siya. At di pa nga nakontento at inulit pa. Ang sarap na naman sa pakiramdam ko, Marites, na makita nga pong may pagbabago itong aming higaan. Tip ko nga po itong ilagay dito ko, Marites, para nga po mas maganda siya tingnan. Hindi naman din masyado nagagamit yung aming sofa. Kung ayaw pa nga pong humiga ay pwede pang umupo muna dito. O diba, meron na namang isang nanay na masaya. Isa talaga sa mga kaligayahan natin ay makahiga tayo sa malinis na higaan. Satisfied na naman talaga yung aming DIY. Ligpit ko na nga po yung mga tinanggal ko dito na mga bedsheet at saka punda. Tingnan mo naman yung ngiti nga po sa mukha ko ay hindi nga po nawawala. Ayan, at ipapakita ko nga po sa inyo kung ano na yung naging pinaka-itsura nito, Marites. Sobrang nakaka-excited talaga mag-ayos ng bahay. O diba, kahit maliit nga lang po itong aming higaan ay maaliwalas din naman. Ito nga po yung dahilan kung bakit naglalagay ako ng kulay itim na wallpaper brick sa pinakagilid para nga po mabalance yung kulay. Abay, kung purong puti nga ito ay baka magmukhang langit na ito. Papakita ko nga sa inyo, Marites, kung ano nga po yung pinaka-itsura ng bedsheet. Pa-design nga po ito na flower, pero sobrang ganda talaga nito sa personal at masarap pang higaan. Legit nga rin po talaga na no lokot bedsheet siya. Pero kung ako lang talaga ay hindi ako makakabili nito dahil manghihinaya nga po akong gumastos dahil meron pa naman kami. Medyo pricey din kasi talaga ang no lokot bedsheet. O diba, tingnan nyo naman, Marites, kung gaano nga kaaliwalas itong aming higaan. Huwag lang talaga naman na naginip nga po ako na nagtitinda pa din. Ayun lang, Marites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.